Tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. 2 Timothy chapter 3. Simulan na po natin. 2 Timothy chapter 3. Meron pong isang babae sa Australia. Ang pangalan niya ay si Linda Doctor. Ang nagpakasal sa kanyang sarili. Tama ang narinig nyo. Pinakasalan niya ang kanyang sarili. Amen? Ang nag-impluwensyo sa kanya ay isang tinatawag na relationship coach. Ang tawag niya, relationship coach. So may kinalaman daw sa relationship. Yun ang nagpakilala kay Linda ng tinatawag na self-marriage ceremony. Pero hindi naman ito kinikilala ng otoridad na legal. Yung papakasalan mo ang sarili mo. Amen? Gayon pa man, ay tinuloy pa rin ni Linda ang seremonya. Dahil daw para sa kanya, sabi niya ganito, ito ay isang magandang konsepto upang sumagisag sa aking paglalakbay, sa pagmamahal at paggalang sa aking sarili sa isang mas malalim na antas. Tapos sabi pa dun sa nabasa ko, amen, ay binasa ni Linda ng napakalakas ang kanyang vow, yung kanyang pangako para sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin. Kasi syempre, yung pinakasalan niya ay sarili niya. Sa mga kasal po, kung kayo po ay nakadalo na, di ba yung groom at yung bride, nagsasabi sila ng vow. Diba? Pangako, amen. Sa kamatayan, amen. Ay sasamahan kita, yung mga ganun. Pero mauna ka na. Amen. Amen. Tapos wala din siyang inimbitahan ng mga bisita. Yung kanilang relationship coach lang, kasama yung dalawang assistant lang ang naroon. Sabi pa ni Linda, ay ganito, sa nabasa ko, the only person I have to live with for 24 hours a day for the rest of my life is myself. Sa Tagalog, ang tanging tao na kailangan kong makasama sa loob ng 24 oras sa isang araw sa buong buhay ko ay ang aking sarili. Biruin mo, dagdag pa niya, I believe the most important relationship I will ever have is with myself. Naniniwala ako na ang pinakamahalagang relasyon na magkakaroon ako ay yung relasyon ko lang sa aking sarili. Sabi pa niya, it was ritual. Amen. The intent was a deep honoring of myself, healing and self-love. Ito isang ritual. Ang layunin ay isang malalim na paggalang sa aking sarili, pagpapagaling, at pagmamahal sa sarili. So ilang beses niyong narinig yung sarili, pagmamahal sa sarili. So narito pong isang babae na pinakasalan niya ang kanyang sarili at para sa kanya ay mabuti ang ginawa niya. Subalit nais ko pong sabihin ngayong gabi, mga kapatid, na hindi mabuti ang ginawa niya. Sapagkat taliwas ang kaisipan niya sa kaisipan ng Diyos. Ang ibigin o masyadong ibigin ng sarili ay hindi po pinopromote ng Bible. Dahil ang masyadong pag-ibig sa sarili ang pinagmumula ng kaguluhan at kasamaan. Amen. Ulitin ko, masyadong pag-ibig sa sarili ang pinagmumula ng kaguluhan at kasamaan. At ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Basahin po natin ang ating main text, 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 4. Ganitong sabi, tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Verse 4, hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sabi po sa English ay ganito, amen, you should know this, Timothy, dahil ito po sulat ni Pablo kay Timoteo, that in the last days, there will be very difficult times, for people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. Amen. Mga ngaral po ko ngayong gabi, difficult times in the last days. Difficult times in the last days. Mahirap o yung magiging mahirap ang mga huling araw. Amen. Tayo po'y manalangin ngayong gabi. Panginoon,
Marami pong salamat ngayong gabi sa mga kapatiran kong ito, Diyos, sa bilang ng mga mananampalataya. Kasama namin ngayong gabi, Lord, na sumamba sa iyo, nagpuri sa iyo. At ngayon, O Diyos, kami, Panginoon, ay nasa pinakamahalagang bahagi ng gawain ng pangangaral ng salita mo. Personal kang mangusap sa bawat isa. Ipaunawa mo sa amin, Panginoon Diyos, ang pangangaral na ito. Lalabas kami, may ginawa ka sa aming buhay. Ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu ngayong gabi. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Difficult times in the last days. Una po natin pag-usapan yung espiritu ng pagiging makasarili. The spirit of selfishness. Amen. Ang espiritu ng makasarili o pagiging makasarili. Ito po ay sinulat ni Pablo. At nung panahon nila ay hindi na madali ang mabuhay, lalo na kapag ikaw ay isang mananampalataya. Inuusig, pinaparusahan, sinasaktan, pinapatay yung mga mananampalataya sa panahon ni na Pablo sa Bible. Katunayan, amen, si Pablo nga mismo, mga kapatid, nung siya ay hindi pa tinatawag na Pablo, nung siya ay si Saulo pa lamang, inuusig niya ang iglesia ng Panginoon, ang mga mananampalataya. Hinahanap niya para hulihin at ipakulong. Pero nung siya'y naging isang mananampalataya na, naranasan niya mismo, amen, hallelujah, yung kahirapan, nung pagiging mananampalataya nung sa panahon nila. Grabe ang mga pinagdaanan ni Pablo. Pero dito, mga kapatid, mapapansin nyo, siya kasi ang nagsulat nito, nitong 2 Timothy chapter 3. Si Pablo, sulat niya ito. At ang sabi niya, verse 1, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Magiging mahirap. Tignan nyo, magiging mahirap ang mga huling araw. Ang mga huling araw po na tinutukoy dito ni Pablo ay mula doon sa pag-akyat ng Panginoon sa langit, pagkabuhay niyang muli, umakyat ang Panginoon sa langit, hanggang sa oras na ito, amen, ito po yung mga huling araw. Mga kapatid ko sa Panginoon, tayo po ay nabubuhay na sa mga huling araw. We are living in the last days. Amen? Yung mga tanda na sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24, bago bumalik ang ating Panginoong Hesus, nangyayari na sa ating kapaligiran. Amen? At sinabi po ni Pablo, kung mahirap na sa panahon nila, ay mas magiging mahirap pa sa huling mga araw sa panahon natin. Hindi ako nagsabi, si Pablo. Amen? Bakit daw magiging mahirap? Ang sagot ay nasa verse 2. Amen? Dahil magiging makasarili ang mga tao. Saking sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanginsulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ang pagtutuunan po natin ng pansin ay yung sinabi sa una, magiging makasarili ang mga tao. Sa ibang salin ng Tagalog, verse 2, amen, ganitong sabi, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Amen. Ito po ang pupuntirihin natin. Dahil ito po ang magdadala sa atin sa mga kasunod na binanggit. Mga kapatid, sa ating Panginoon, ito po ang espiritu na laganap sa panahon na kinagagalawan natin. Ang mga tao ay masyadong makasarili o masyadong maibigin sa kanilang sarili. Amen? Lilinawin ko, mga kapatid, tama na ibigin ang ating sarili. Tama na alagaan ang ating sarili. Tama na ingatan ang ating sarili. Amen? Kaya nga, di ba? Naliligo tayo. Pag-aalaga yun sa ating sarili. Kumakain tayo ng mga masustansyang pagkain, pag-aalaga sa sarili. Amen? Pagkain ng gulay. Sabi ko, pagkain ng gulay. Amen. Pagmamahal yun sa sarili. Amen po ba? Pero yung sobra na, yung masyado na pag-ibig sa sarili o pagiging makasarili, yun po ang hindi mabuti, yun po ang delikado. Amen? Bakit ko nasabi, mga kapatid? Dahil ang pagiging makasarili ay hindi sa Diyos. Sino po naniniwala ang Diyos ay hindi makasarili? Sino po naniniwala na ang Diyos ay hindi madamot? Amen? Alam niyo totoo yun? Hindi po makasarili at hindi po madamot ang ating Diyos. Makikita po natin yun sa Book of Genesis, sa paglikha pa lang. Nilikha ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao bago niya likhain ang tao. Biruin mo doon pa lang, makikita na natin, napakabuti ng Panginoon. Nilikha niya muna ang pangangailangan ng tao bago ang tao. So pagdating ng tao, nandun na ang pangangailangan ng tao. Nakuha niyo po ba? Amen? Ang lahat ng bunga sa punong kahoy, makakain ng tao. Maliban lang doon sa isa.
Amen, yung pinagbawal ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, lahat pwede nilang kainin. Genesis chapter 2 verse 16, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat. Pero yung sinabi lahat, mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, lahat makakain nila. Ganun ba ang Diyos na madamot? Adan, sige, pili ka lang dyan. Lahat na makikita mong bunga, ano man yan, prutas, pwede mong kainin. Lahat. Maliban lang siyempre dun sa isa na pinagbawal ng Panginoon. Pero lahat, para pag sinasabi ng Diyos dito, sige Adan, magpakabusog ka, magsawa ka. Lahat pwede mong pitasin, kunin dyan. Amen? Tapos hindi pa po nagtapos doon mga kapatid. Kapag tinuloy yung pagbasa, verse 16, verse 17, yung isang bunga ng punong kahoy na pinagbawal ng Panginoon, verse 18, basahin natin, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Amen. Siya igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Amen? Nakita ng Diyos mga kapatid, nag-iisa si Adan. Walang kapareha, wala pa dito, wala pa siyang katuwang dito. Mag-isa pa lang si Adan. At sinabi ng Diyos, hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa. Hindi sinabi ng Diyos, amen, kay Adan, okay lang yan Adan, kaya mo naman mag-isa, pakasalan mo na lang ang sarili mo. Yung ba'y sinabi ng Diyos kay Adan? Amen? Hindi mga kapatid, kundi binigyan ng Diyos na magiging katuwang si Adan. Kaya di ba, nakita natin ngayong gabi, salungat sa prinsipyo ng Diyos, yung ginawa ng babae kanina sa introduction na pinakasalan niya ang sarili niya. Bakit mga kapatid? Sapagkat malinaw, nabasa natin ngayon ang ating mga mata sa ating harapan, nagbigay ang Diyos ng aasawahin ni Adan. Amen. Si Eva. Hindi sarili niya. Amen? Kaya makikita po natin sa mga tagpong ito na binasa natin, hindi makasarili ang Diyos. Hindi madamot ang Diyos. Nakita niya, nag-iisa si Adan. Kawawa naman si Adan. Bigyan ko nga ng makakasama. Bigyan ko nga ng makakatuwang. Hindi kasi makasarili ang Diyos. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, ang pagiging makasarili ay hindi sa Diyos o hindi espiritu ng Diyos. Amen? Kung hindi sa Diyos, ang espiritu ng pagiging makasarili, kaya yung espiritu yun. Yun po ay espiritu ng kaaway. Espiritu ni Satanas. Amen? Si Lucifer, mga kapatid, naging makasarili, maibigin sa sarili. Siya ay punong-puno ng kanyang sarili. Amen? Tignan niyo ang sabi niya sa Isaiah chapter 14, verse 13 to 14. Sinabi mo sa iyong puso, ito'y si Lucifer, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Mga kapatid, pansinin ninyo, ang bukang bibig ni Lucifer dito ay puro ako. Puro sarili. Ilang beses dyan, binanggit yung salitang ako, ko, at akin. Amen? Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Mga kapatid, naging makasarili si Lucifer. At yun, ang ininject niya sa puso ng tao, kina Adan at Eva doon sa Hardin ng Eden. Genesis 3:5, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ng inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ang nakakalungkot dito mga kapatid, alam natin ang kwento na daya ang tao. Mas pinakinggan at naniwala sina Adan at Eva, amen, kay Satanas. Kinain nila ang bunga at doon sila nagkamali. Bakit? Dahil ang iniisip nila ay hindi nangyari. Diba? Sinabi sa kanila Lucifer, magiging kagaya kayo ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi sila naging katulad ng Diyos. Kundi baliktad, naging katulad ng tao, ang dyablo. Amen po ba? Amen. Dahil simula nang sumuway ang tao sa Diyos, nahulog sa kasalanan, alam niyo mga kapatid, ang pangunahing naging kalikasan ng tao ay pagiging makasarili. Kaya hindi sila naging katulad ng Diyos. Sabi ko kanina, di ba? Hindi makasarili ang Diyos. Hindi madamot ang Diyos. Pero dinaya silang kaaway. Kapag kinain nyo to, magiging kagaya kayo ng Diyos. Pero nang kinain ni Adan at ni Eva, baliktad ang nangyari. Sa halip na sila maging kagaya ng Diyos, naging kagaya sila ng kaaway.
Amen? Katulad ni Satanas na makasarili, naging ganun ang tao. Tignan nyo mga kapatid, ito yung resulta. Genesis 3 verse 11 to 12. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa iyong huwag mong kainin? Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Mga kapatid, ito yung tagpo na nagkasala na si Adan at si Eva. Hinanap sila ng Diyos. Amen? Pero alam naman ng Diyos kung nasan sila. At nang marinig ni Adan, ang tinig ng Diyos, sila po ay nagtago dahil sila ay mga hubad. Kasi nung hindi pa nagkakasala ang tao mga kapatid, hindi sila nahihiya, si Adan at si Eva. Pareho silang hubad, pero hindi sila nahihiya sa isa't isa. Amen? Alam niyo kung bakit? Dahil hindi pa bukas ang kanilang mga mata at puso sa karumihan. Wala pang malisya. Amen? Wala pang kabastusan. Kaya malinis ang lahat. Pero nang mahulog sila sa kasalanan, doon nagsimulang makorap pa ang puso ng tao. Kaya dito nakita ninyo, napatanong ang Diyos, sino nagsabing sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? Tapos mga kapatid, tignan nyo ang reaksyon ni Adan. Ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama, ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Amen. Ganon din si Eva. Amen. So, pagturo ni Adan kay Eva, tinanong naman ng Diyos, balik siya kay Eva. Verse 13, sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Tinuro ni Adan si Eva, tinuro naman ni Eva yung ahas. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Sa halip na umamin sila ng kanilang pagkakamali, itinuro nila ang iba. Alam niyo mga kapatid, gano'n ang makasarili. Pagtatakpan ng sarili. Amen po ba? Amen. Kailangan ay maganda pa rin ang tingin sa kanya ng iba kahit mali na siya. Kasi nga makasarili. Amen? Hindi ako. Siya. Kasi nga makasarili, punong iniingatan niya yung kanyang sarili. Hindi ako, sila. Pero yung mga kapatid dito, pinakain na sila ng Diyos, binigyan na sila ng katuwang ng Diyos, sinisipan nila ang Diyos, ikaw kasi binigyan mo pa ako ng makakasama eh. Di ba parang ganun yung punto ni Adan? Hindi mo na ako binigyan ng mga kasama, di sana. Ganun ang makasarili mga kapatid. Ayaw niyang aminin ang kanyang pagkakamali. Gagawin ang lahat para sa sarili. Concern lang para sa sarili. At mula sa panahon ni Adan at Eva hanggang ngayon sa panahon natin, mga kapatid, listen. Mula sa panahon nila hanggang sa oras na ito, makasarili ang tao. Makasarili ang tao. Kung hindi ka naniniwala, amen. Gusto niyo mag-picture tayo ngayon? Gusto niyo mag-picture tayo ngayong gabi? Tapos tignan natin yung picture. Kaninong mukha ang unang titignan mo? Di ba? Amen? Naniniwala ako mga kapatid, sigurado ako, bago mo tignan ang mukha ng iba, ang unang mong titignan ay ang mukha mo. Amen. Ay, bakit ako nakapikit dyan? Ay, bakit naman banlag ako dyan? Pangit naman ang pagkakuhan. Oh! Bakit? Tabi niyo yung mukha ko. Di ba, puro concern ka na sa sarili mo, di ba? Wala kang pakialam sa iba. Ang unang titignan mo yung sarili mo. Tama? Makasarili ang tao. Lang pakialam. Hindi, concern ako sa sarili ko. Bakit ganito yung kuha ko dito? Amen? Isa pang patunay mga kapatid, kapag ipinanganak ang tao, ang sanggol. Ang sanggol kapag ipinanganak, nakasarado ang kamay. Amen? Tapos, kapag lumaki o lumalaki yung sanggol, amen, katulad ni Jada, anumang makita o mahawakan niya ay kinukuha niya. Sino dito may mga anak na maliliit, mayroong mga apo. Kung ano yung masunggaban niya, gusto niya kanya. Tama po ba? Tapos, mga kapatid, tama ba? Kapag kinuha mo yun sa kanya, magwawala siya. Anong ibig sabihin nun? Makasarili kasi ang tao. Anong gusto niyang kunin, gusto niya kanya.
Amen po ba? Nabiro nyo ba kapatid, sanggol pa lang, lumabas na, lumitaw na yung ating kalikasan pagiging makasarili. Nagwawala, akin yan! Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, ito ang espiritu ng kaaway, ng Diablo, at ito ang espiritu na laganap sa kapanahunan natin. Amen? Pangalawa, pag-usapan natin ngayong gabi, the outcome of selfishness. Amen? Ang kahihinatnan ng makasarili o ng pagiging makasarili. Ang dahilan po, mga kapatid, kung bakit ko ito ipinapangaral ngayong gabi, ay dahil sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kita-kita ng mga mata ko ang pagiging makasarili ng mga tao. Madali nang makita ngayon dahil, yun nga, uso na, laganap na yung mga tinatawag na social media. Amen? At nakakalungkot, nakakainis, nakakadismaya ang dulot ng pagiging makasarili. Nabanggit ko kanina, mga kapatid, ang pagiging makasarili, ang ugat o ang pinagmumula ng kaguluhan at kasamaan. Meron pong apat, mga kapatid, na nangyayari kapag ang tao ay puno ng kanyang sarili. O ito, meron tinatawag na espiritu ng pagiging sobra o masyadong makasarili. Una, amen, has no regard for other people. Ibig sabihin, walang pagpapahalaga sa kanyang kapwa o sa ibang tao. Amen? Tingnan niyo po ang sabi sa ating main text. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 3. Tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, saking sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanginsulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi maka-Diyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Mga kapatid, pansinin nyo pabalik ako, thank you. Hindi aksidente na inuna yung magiging makasarili ang mga tao. Dahil magiging makasarili ang mga tao. Kundi, mga kapatid, inuna talaga yung pagiging makasarili. Bakit? Dahil yan ang ugat. Iyan ang pinagmulan. Iyan ang dahilan. Mula doon sa pagiging makasarili, lalabas na yung mga kasunod na binanggit. Pakinggan niyo ito. Kapag ang tao ay makasarili, siya ay magiging sakim sa salapi. Kapag ang tao ay makasarili, siya ay magiging mayabang. Kapag ang tao ay makasarili, siya ay magiging mapagmataas. Kapag ang tao ay makasarili, siya ay magiging masuwayin sa magulang. Magiging walang utang na loob. Amen? At lahat ng ito, mga kapatid, ay nangyayari sa panahon natin ngayon. Wala akong pakialam sa iba. Mayabang. Pansinin nyo, kapag ang tao pala makasarili, kaya niyang suwayin kahit ang kanyang magulang. Kasi nga, puno siya ng kanyang sarili. Wala siyang pakialam kahit magulang pa niya. Amen? Tulad halimbawa, ng pagiging sakim sa salapi. Bigyan natin ng halimbawa. Biblical ito, mga kapatid. Kapag ang tao ay makasarili, o nagkaroon ng espiritu ng masyadong makasarili, magiging sakim siya sa salapi. At dahil sakim siya sa salapi, siguradong gagawa siya ng kasamaan. 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. For the love of money is the root of all kinds of evil. At yung kasamaan ng pagiging makasarili, mga kapatid, ay apektado ang ibang tao. Pastor, paano mo nasabi? Tignan niyo ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yung flood control projects. May mga projects na naging ghost projects. Kasi hindi naman ginawa. Bakit hindi ginawa? Binigyan ng budget, pero walang ginawa. Bakit? Tama ba? Ngayon, nahuli yung mga inakusahang nagnakaw. May hearing ngayon sa Senado. Anong ginawa nila? Di ba? Kanya-kanyang turo. Kanya-kanyang tanggi yung mga inakusahan. Sabi kanina sa first point, amen, ang tao makasarili, pagtatakpan ng kanyang sarili. Lumitaw ba? Lumitaw ba doon? Kaya sabi ko, kitang-kita ko, mga kapatid, grabe ang selfishness ng tao. Amen? At yung iniisip ng mga nagnakaw, mga kapatid, kung sino man sila, hindi ko naman talaga kilala, amen,
Anong iniisip nila? Hindi na baling malubog kayo sa baha, dumami lang ang pera ko. Tama ba? Kaya ang isang nangyayari kapag ang tao ay makasarili, wala siyang pakialam sa iba. Ang concern ko lang ay sarili ko. Walang pagpapahalaga sa ibang tao. Pansinin nyo rin mga kapatid, yung mga gumagawa, nagtitinda ng sigarilyo, alak, droga. Amen. Sigurado ako mga kapatid, alam nila ang masamang dulot sa kalusugan ng tao ng mga bagay na yun. Amen. Amen. Alam nila masama ang droga, masama ang alak, masama ang sigarilyo, pero bakit pa rin sila gumagawa at nagbebenta? Amen. Wala akong pakialam, magkasakit ka. Wala akong pakialam, mamatay ka. Ang mahalaga sa akin, kumita ako. Anong tawag doon? Makasarili, walang pagpapahalaga sa iba. Amen po ba? Amen. Sarili lang ang iniisip, walang pakialam sa ibang tao. Ikalawa mga kapatid, has no room for God. Ang taong makasarili, walang puwang o walang lugar sa kanya ang Diyos. Tignan nyo yung sinabi sa una at huling sinabi sa talatang 2, verse 2. Dahil magiging makasarili ang mga tao at hindi makadiyos. Amen? Magiging makasarili ang mga tao at hindi makadiyos. Kapag ang tao naging makasarili o napuno siya ng sarili, mawawala ng lugar ang Diyos sa buhay niya. Alam niyo kung bakit? Dahil para sa kanya, siya na ang Diyos ng buhay niya. Amen? Walang manunumbat, walang magsasabi sa akin ng dapat kong gawin, ako ang masusunod. Tingnan niyo mga kapatid, si Lucifer, ulit balikan natin, nang siya ay maging makasarili, puro sarili ang inisip, at naghangad pa ng mas mataas, binaliwala niya ang Diyos. Gusto pa niyang maging katulad ng Diyos. Pero anong nangyari? Si Lucifer, naging Satanas. Amen? At wala na siyang ibang ginawa, kundi magasik ng kasamaan, at yun ang gusto niyang mangyari sa mga tao, mga kapatid, maging makasarili din kagaya niya. Kaya alam niyo, delikadong nagiging makasarili. Nagiging demonyo. Amen po? Amen. Kwentuhan ko lang kayo na Sister Marian. Diba? Kakilala siyang mag-asawa. May mga anak, naghiwalay. Amen. Ngayon, kinakamusta ng babae yung lalaki. Amen. Kung meron na bang iba, dahil hindi na nagpaparamdam at wala pang sustento. Amen. Amen. Pakialam ko. Diba? Bahala kayo. Tama po ba? Amen. Amen. Kaya, alam nyo, ang taong makasarili, nga eh. nagiging Satanas. Amen? Kwento lang naman ito, huwag nyo seryosohin. Si Pastor Jameson nagkwento nito noong last Saturday. Amen? Sabi ni Pastor Jameson, mahilig kasi biglang sumulpot ng mga kwento na, amen? Sabi niya, may tao daw na namatay na napunta sa impyerno. At yung tao na yun na namatay, pagpunta niya sa impyerno, sabi niya, ay laking gulat nitong tao na ito kasi wala yung mga demonyo doon sa impyerno. Nagtataka siya, wala yung mga demonyo. Kaya napatanong siya doon sa isa ring tao na napunta rin sa impyerno. Sabi nitong tao na ito, bakit wala dito yung mga demonyo? Nasaan sila? Sabi nung lalaki sumagot, ay, oo, wala talaga dito kasi nandun sila sa pamahalaan. Joke lang yun, huwag seryosohin na. Hindi po ako against, si Pastor Jameson. Tayo ko, loko talaga si Pastor Jameson. Kasi ganun kasi makasarili, di ba? Tama ba? Mag-joke pa ng ganun si Pastor Jameson na wala siyang pinagkukuhanan, wala siyang basihan. Di ba? Nga eh, pag ang tao makasarili, walang lugar ang Diyos sa'yo. At kapag walang lugar ang Diyos sa'yo, iba ang magte-take over dyan. Iba ang espiritu na papasok dyan, espiritu ng kaaway. Ikatlo, mga kapatid, ang taong makasarili, kamumuhian niyang mabuti. Tingnan niyo sabi sa verse 3, ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Biruin nyo, galit sa anumang mabuti. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good.
Pansinin niyo sinabi mga kapatid, ang taong makasarili, galit sa anumang mabuti. Kaya sigurado ang taong makasarili gagawa ng masama. Amen. Di ba yun ang nangyari mga kapatid? Pansinin nyo, pagtapos magkasala ni Adan at Eva, pagdating ng chapter 4, ang unang krimen na naitala sa Bible ay pagpatay. Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Amen? Hallelujah! Mabuti ang ginawa ng kapatid niya. Hinandog ni Abel ang pinakamabuti para sa Panginoon. Pero dahil si Cain, pumasok sa kanya itong spirito ng pagiging makasarili. Hindi siya natuwa, amen, sa ginawa ni Abel. At hindi siya natuwa sa naging trato ng Diyos sa kanya at ni Abel. Kaya ang ginawa ni Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Amen? Dahil mga kapatid, yun kasi ang sabi, ang makasarili, galit sa anumang mabuti. Yun din yung nangyari. Mga kapatid ngayon, siguro hindi ito, hindi nyo ito alam, pero yun nga, nabanggit ko na nakarang linggo, yung nangyari sa isang Amerikanong Kristiyano, amen, sa ibang bansa, yun nga, pinatay siya. Pero alam nyo mga kapatid, salamat sa Panginoon, nagising ang mga tao, doon lalo na sa Amerika. Actually, buong mundo nga ata eh. Ewan ko lang dito sa Pilipinas. Pero sa kamatayan ng tao na yon, nagkaroon ng revival. Yung mga backsliders, nanumbalik ulit sa ating Panginoon. Amen. Nalungkot sila doon sa nangyari. Amen. Hinangaan nila yung pananampalataya ng lalaki na yun, si Charlie Kirk. Pero alam niyo mga kapatid, itong si Charlie Kirk, siya ay binaril. Bakit siya binaril? Dahil galit sa kanya. Bakit galit sa kanya? Nanindigan kasi si Charlie Kirk sa sinasabi ng Bible. Amen. Oh, grabe. Amen. Grabe yung kanyang tapang. Grabe yung kanyang pananampalataya. Makikipagdebate sa mga tao. Pinaglalaban niya, ang kasal ay para lang sa lalaki at sa babae. Sa Amerika, legal yung same-sex marriage. Pero si Charlie Kirk, no! That is not biblical. Marriage is only for male and female. Sabi pa niya, hindi kalooban ng Diyos ang divorce. Sabi pa niya, ang pagpapalaglag ng bata, kasalanan sa Diyos. At yun ang pinaglalaban niya sa bansa nila. At yun ang tama. At yun ang mabuti. Kaya lang, sabi ko nga, ang mga tao makasarili, galit sa anumang mabuti. Ang ginawa ko kaya, nagalit sila doon sa lalaki na yun, binaril, patay. Amen? Hallelujah. Kasi ang gusto nilang pakinggan at paniwalaan ay sarili lang nilang pananaw. Amen? Hallelujah. Para sa mga makasarili, mga kapatid, sarado ang isip nila sa ibang bagay, akala nila sila ang palaging tama. Amen. Kaya ayaw tumanggap ng pagtutuwid, ayaw tumanggap ng pagtuturo. Kaya ang ganda ng sinabi ni William Gladstone, sabi niya, selfishness is the greatest curse of the human race. Ang pagkamakasarili ay ang pinakamalaking sumpa ng sangkatauhan. Dahil kapag ang tao naging makasarili, pansinin nyo, kaya niyang magnakaw. Kaya niyang baliwalain ng Diyos. At panghuli, kaya niyang pumatay. Kasi nga makasarili. Amen? Gagawa ng masama. At ang nakakabahala ngayong gabi mga kapatid, the more people love themselves, the more dangerous the world will become. Pansinin nyo ito, kung mas maraming tao ang nagmamahal sa kanilang sarili, mas magiging mapanganib ang mundo. Bakit magiging mas mapanganib ang mundo? Dahil kapag ang tao naging puno ng kanyang sarili, o masyadong inibig ang kanyang sarili, gagawa siya ng masama. Kaya mga kapatid, kapag ang tao mas lalong minahal ang kanilang sarili, tama ang sinabi ni Pablo, magiging mahirap ang mga huling araw. Amen po ba? Puro sarili na lang ang iisipin ng tao. Wala na siyang pakialam sa iba. Wala akong pakialam kung may tapakan ako, may saktan ako, may nakawan ako, may patayin ako. Ang mahalaga lang ay sarili ko. Amen? Kaya ngayong gabi, mga kapatid, pang-apat, selfish people will be miserable. Ang mga taong makasarili, magiging miserable ang buhay. Alam niyo kung bakit? Sigurado iiwasan siya ng ibang tao. May kakilala ba kayo na makasarili na maraming kaibigan? Wala. Bakit? Iniiwasan ng tao na walang pagpapahalaga sa kanyang kapwa. Tao. Amen. Proverbs 18:1, ang tao makasarili, umihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. Meron dito, amen, galing sa isang unknown source, sabi niya, how to be miserable. Paano nga pa maging miserable? Sino po dito gusto mo maging miserable? Nandito daw po yung susi. Sabi dito, amen, paki-flash, sabi diyan, think about yourself. Isipin mo lang ang palagi ang iyong sarili. Talk about yourself. Ang pag-usapan mo lang lagi ay iyong sarili.
Use I. Gamitin mo palagi yung ako. Katulad ni Lucifer, ako, akin, ko. Hanggat maaari. Mirror yourself continually in the opinion of others. Siguro, ako yun. Siguro yung tinutukoy nila, ako siguro yun. Ay, oo, parang ako nga yun. Listen greedily to what people say about you. Expect to be appreciated. Kapag may ginawa ka, ay, hindi man lang ako in-appreciate. Diba? Dinampot ko yung balat ng candy, hindi man ako pinalakpakan. Be suspicious, yung mapaghinala. Be jealous and envious, yun, maging mainggiting ka. Be sensitive to slights, yung mga malilit na bagay, pinapalaki. Never forgive by criticism. Trust nobody but yourself. Huwag mong pagtiwalaan ng iba, kundi sarili mo lang. Insist on consideration, respect. Demand agreement with your own views on everything. Some if people are not grateful to you for favors shown them. Never forget a service you have rendered. Oh, di ba tinulungan kita? Amen? Check your duties if you can. Do as little as possible for others. Gawin mo lang yung pinakamaliit para sa iba. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sino gusto maging miserable? Nandito ang susi. Puro sarili mo lang isipin mo. At magiging miserable ka lang. Amen po ba? Amen. At pangatlo, panghuli ngayong gabi, the antidote for selfishness. Ang gamot sa pagiging makasarili. Alam niyo po kailangan natin? Ang kailangan po natin ay bagong puso mula sa Panginoon. Ulitin ko, bagong puso mula sa Panginoon. Bakit, Pastor? Puso, bagong puso. Dahil dito po nagsisimula ang lahat sa puso. Matthew 15:19, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay. Mga lunya, gumawa ng sexual na immoralidad, magnakaw, magsinungaling at manira ng kapwa. Sa puso nagmumula. Amen? Sa puso nang gagaling ang makasariling gawain. Kaya alam nyo ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah, hingi natin sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng bagong puso. Tunay na ma-born again ako. Puso na nakakakilala sa'yo. Puso na malapit sa'yo. Puso na nananabik sa'yo. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, mga kapatid, ang kailangan ng mga tao, lalo na sa panahon natin, specifically, kaya nga ito nagawa rin, kaya talaga minsan ayoko na lang manood ng balita, ay nakakadismaya. Amen po ba? Itong kailangan ng ating mga leaders sa pamahalaan. Amen? Sila ay tunay na ma-born again. Ang born again kasi ay bagong puso. Amen? Alam nyo mga kapatid, hanggat nananatili sila sa kanilang pusong nagmamahal lang sa sarili, patuloy lang silang gagawa ng kasamaan. Take note nyo. Hanggat nananatili sila sa kanilang puso na nagmamahal lang sa sarili, patuloy nilang gagawin yung kanilang mga ginagawa ngayon. Kasi, puro lang ang iniisip. Pero alam niyo mga kapatid, kapag ang tao na born again, makikita niya ang kahalagahan ng ibang tao, makikilala niya kung sino ang Diyos, makikita niya ang masamang ginagawa niya. Makasarili pala ako, hindi ko dapat pinapabayaan ang aking pamilya. Hindi ko pala dapat pinapabayaan ang aking relasyon sa ibang tao, ang aking relasyon sa Diyos. Itong aking mga ginagawa ko, pang makasarili pala ito. Pero hanggat hindi nabubuksan ang mga mata ng tao, hindi siya nabibigyan ng bagong puso, mga kapatid, patuloy lang siyang magiging makasarili. At dahil siya makasarili, gagawa siya palagi ng masasama. Amen? Ikalawa, mga kapatid, manatili tayo sa salita ng Diyos. Sa context, kapag tinuloy niyo po ang pagbasa pababa, ganito ang sabi ni Pablo kay Timoteo, verse 13, 17, subalit ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama. Kaya don't expect na bubuti po ang ating kapaligiran. Sabi ko, don't expect na bubuti po ang ating kapaligiran. Amen. Sinabi ng Bible, lalo pang sasama. Nang sasama. Amen. Hindi ako nagsabi. Amen? Sila'y mandaraya at madadaya. Subalit, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Mga kapatid, narito ang salita ng Diyos ang mag-iingat sa atin na tayo ay hindi matulad sa mga taong puro sarili lang ang iniisip.
Kasi alam niyo mga kapatid, ang Bible na ito ay aklat na tinuturuan tayong huwag maging makasarili. Wala kang mababasa dito, amen, na tinutulak ka, dapat maging makasarili ka. No! Kabaliktaran ang tinuturo ng Bible. Kaya alam niyo itong ginagawa natin ngayon, nakikinig ka ng pangangaral, natututo ka, nagkakaroon ka ng kaalaman. Sabi sa verse 14, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan dito sa church. At matatag na pinaniwalaan. Amen? Ang tinutukoy dyan mga kapatid, yung mga napakinggan sa banal na kasulatan. Sa panahon nila, banal na kasulatan. Pero sa panahon natin, ang tawag doon ay Bible. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, sa ayaw, sa gusto natin, kailangan natin ang salita ng Diyos. Ibabad natin ang ating sarili sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang sabi sa verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Mga kapatid, ito ang magtuturo sa atin sa matuwid na pamumuhay. Kabaliktaran ng masamang pamumuhay na dulot ng pagiging makasarili. Ang makasarili, galit sa anumang mabuti, pero ang salita ng Diyos magtuturo sa atin kung anong ang mabuti. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, kahit mahirap at masama ang nangyayari sa ating kapaligiran, kaya nating mamuhay ng may pagtatagumpay. Na hindi kagaya ng iniisip nila, amen, hindi kagaya ng ginagawa nila. Bakit? Dahil nasa atin ang Diyos at ang kanyang mga banal na salita. Ngayong gabi mga kapatid, bakit ko ito'y pinapangarap? Dahil pwede tayong mahawa sa kanila. Sabi ko, kanina laganap ang espiritu na ito sa ating kapaligiran. Espiritu ng makasarili. At ngayong gabi mga kapatid, amen, ipinangaral ko ito upang maingatan natin ang ating sarili mula sa pagiging makasarili. Dahil hindi ibig sabihin na Kristiyano ka na mga kapatid, o uma-attend ka na sa church, hindi ka na mapapasukan ng ganitong espiritu. No. Amen? Mga kapatid, kapag di tayo nag-ingat, hindi natin pinantay ng ating puso, pwedeng makapasok sa atin itong spirit of selfishness. And I will tell you, kapag nakapasok ito sa iyo, gagawa ka ng masama. Wala ka ng pakialam kung anong mangyari. Basta ang mahalaga na lang ay sarili mo. Amen? Amen? Amen. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah, pwede tayong mamuhay na hindi kagaya ng mga tao sa ating kapaligiran na punong-puno ng kanilang sarili. Ibabad mo palagi ang iyong sarili sa salita ng Diyos at sa panalangin. Panghuli, mga kapatid, ngayong gabi, amen, ipanalangin natin ang ating bansa. Hindi ko rin alam kung paano. Hindi po protesta ang sagot. Balita ko sa linggo, magkakaroon doon ng protesta, hindi natin kailangan sumali. Ulitin ko, hindi natin kailangan sumali. Dahil pag protesta ka doon, hindi mababagong Pilipinas. Amen. Ang kailangan ay panalangin. Ang Diyos ang kailangan nila. Kailangan makialam ng Diyos. Panginoon, masyado nang makasarili ang mga tao sa aming bansa. Tulungan mo naman kami. Apektado po kami kung anong nagiging decision ng aming mga leaders. Amen? Magkaroon sila ng malasakit sa ibang tao. Yun nga makasarili, walang malasakit sa ibang tao. Di ba? Grabe. Alam nyo mga kapatid, naniniwala ko. Amen? Nung mga nakaraan, September pa yun, August. Amen? Narinig ko rin ito. Sinadya talaga ng Diyos na paulanin ng malakas. Para lumitaw itong issue na ito. Tama? Nagkaroon ng mga baha sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Amen? Nakita ng Diyos, sobra na. Biruin mo, pinakita yung picture doon sa... Alam niyo na yun? Ayoko magbanggit ng mga departamento ng government. Di ba? Yung cash, bundle-bundle na pera. Pinapamigay, di ba? Sa mga district engineer. Eh, paano po yung gagawin natin project? Anong project? Anong project? Mahalaga yumaman tayo. Tayo lang dapat. Tayo lang. Tayo. Pero pagiging makasarili, mga kapatid, bago ito pinapangaral, apektado ka sa ibang tao. Kapag ang tao naging makasarili, apektado ang ibang tao. That's why I'm preaching this. Mananalangin tayo, huwag tayo mapasukan ito, ipanalangin din natin ang iba. Lalo na ating mga leaders. Panginoon, tulungan mo, kahabagan mo kami. Sobra na, Panginoon, sobra na. Amen. Hindi po protesta, panalangin ang kailangan ng ating bansa. Ngayong gabi, tayo yung magsiyong lahat. Amen. Hallelujah. Difficult times. Mahirap, di ba? Mahirap kasi mga tao makasarili.
Amen. Biruin mo, may nakawan dito, may patayan dito, puro sarilang iniisip, walang pagpapalaga, walang malasakit sa iba. Lord, help us. Pero magandang balita ngayong gabi, mga kapatid. Hallelujah. Pwede tayong makasurvive sa tulong ng Diyos. Hindi pababayaan ng Panginoon ang mga taong namumuhay sa katwiran at sa kabanalan. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Yun nga sinadya ng Diyos paulanin ng malakas, bumaha sa iba para makita wala palang mga ginawang project. Lumitaw ang issue na ito. Amen. Nakialaman Diyos, manalangin lang tayong patuloy. Amen. Binubuksan po natin ang ating altar habang tayo maawit, banal mong tahanan. Saliksikin natin ang ating puso, Panginoon. Baka mamaya nakakapasok na sa akin ang espiritu na ito ng pagiging makasarili. Baka ako rin, Panginoon, nagiging selfish na. Amen. Sa mga maliliit na bahagi sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Amen. Pwede mong suriin, Panginoon, nagiging selfish ba ako? Sa aking asawa, sa aking mister, sa aking misis, sa aking mga anak. Panginoon, sa aming kapaligiran, sa aking kapitbahay, Panginoon Diyos, sa aming church, hallelujah. Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Humingi tayo ng tulong, ng karunungan, ng gabay. Huwag tayong mapasukan ng ganitong espiritu ng pagiging makasarili. Sapagkat ang makasarili ay hindi sa Diyos. Binubuksan po natin ang ating altar. Amen. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Ang puso ko ay dinudulog sa iyo. Yes, Lord. Inilalapit natin sa iyo ang aming puso. Bigyan mo kami ng bagong puso, Diyos. Hallelujah. Pusong nakakakilala ng mabutit masama, matuwid sa balungtod, Panginoon Diyos. Kalooban mo, hindi mo kalooban. Makita namin, Panginoon Diyos, ang aming sarili, ang aming mga ginagawa. Kung tama pa ba, Panginoon Diyos. Hallelujah. Makita namin, Panginoon, na baka kami nahuhulog na rin, O Diyos, sa pagiging makasarili. Panginoon Lord, tulungan mo kami. Ang espiritu ng makasarili ay hindi mo kalooban, hindi mo espiritu, Panginoon Diyos, hindi mo kalooban para sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon. Hallelujah. We give you glory, we give you praise. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamong, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y mabilang, banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paburit pagsambang, magaling ka, O Diyos. Ang puso ko'y dinudulog, magsitayo tayong lahat. Yes, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumahon, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba, magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Simulan natin magpuri, magpasalamat sa bahin ng ating Panginoon Diyos. Lord, we give you glory, we give you praise, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy mo kaming tinuturuan, O Diyos. Tinutuloy, Panginoon, ang aming puso, O Diyos, lalo na sa aming pong paksa na tinalakay ngayong gabi, Panginoon. Panginoon Diyos, kami lumalapit sa iyo.
Ngayong gabi, nagpapakumbabang puso, patuloy mong linisin, Panginoon, ang aming puso sa iyong harapan. Lumakad kami, O Diyos, ng may katuwiran sa iyong harapan. Mamuhay ayon sa kalooban mo, Panginoon, na huwag kami, O Diyos, na mapasukan, Panginoon, ng espiritu ng pagiging makasarili. Panginoon, hindi yun galing sa iyo, Panginoon, at aming iwinawaksi, Panginoon Diyos, ang espiritu na yon, O Diyos, aming maingatan, mabantayan ang aming puso, mamuhay kami, Panginoon Diyos, na ikaw, ang aming Panginoon, ang aming pinapahalagaan, ganun din ang aming pag-ibig at malasakit sa aming kapwa, Panginoon. Patuloy mo kaming turuan na gumawa ng mabuti, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na ito, ganun din sa kanilang pag-uwi, O Diyos. Ingatan mo po sila at ibalik mo po, O Diyos, ang bawat isa sa darating na linggo sa iyong gawain. Marami pong salamat. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang aming pong munting pagsasalu-saluhan sa gabing ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Palakpakan